Nakakahiya. BBM sa World Economic Forum, Duterte na naman sila sa obses. Ayan. At syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Hindi na naman a-attend si BBM sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Kung sa bagay, wala naman siyang maiaambag doon. Walang maipagmamalaki. Siyempre, iiwas na lang. Baka kasi mapahiya. BBM has refused to go for the third time in a row to Davos at the World Economic Forum. I completely, totally understand. Kung ako si BBM, may diarrhea din ako that day at di makakapunta. Unlike many global events, the World Economic Forum is not a ceremonial one. Para siyang Shark Tank for world leaders who need investments and funding and support from either big private companies or first world leaders. It needs presidents and leaders to be sharp, competitive. It is the ultimate performance test in showing how well the leader knows economics. To be fair, if we're already at the top of the food chain, like the US and China, attending Davos is not a must-do, as they don't need to be there to get investments. They also have other equally important events that do not outrank Davos, meaning if you're a US or China president, you can just send a delegation since you don't need a platform to prove your worth. But for developing countries and other smaller countries, Davos is a very, very important event. PGMA and Pinoy attended for many years. Pierre RD never attended Davos or any event in Europe in the entirety of his presidency. But he attended the World Economic Forum event in Cambodia and regional forums, not the Davos one. Duterte was famously anti-Western, never traveled to US or Europe in an officially capacity. Hindi siya gaya ni BBM na Anti-Western to si PRRD, no? nag-attend once tapos di na umuulit. In fact, BBM once said in 2023, during his first time to attend, when he was asked why he brought the world's biggest contingent to Switzerland, when is the next chance we will get to speak to CEOs of the top Fortune 100 companies in the period of 2 days. In 2023, he knew the importance of Davos. That was his first and seemingly last attendance. The next year he didn't. In 2024, he sent Recto. This year, he'll send the ambassador and one more. At the World Economic Forum, presidents... Kumbaga hindi na talaga siya pumupunta, nagsesend na lang siya ng mga tao. Baka mamaya, baka may katwira naman siya na baka mamaya may masakit sa kanya, baka mamaya may sakit siya, usong-uso pa naman ng sipon at ubo, kaya hindi siya makapunta, mamaya masakitan siya, diarrhea. themselves and their countries and what they can offer, and they will be judged according to the number of investments and funding they are able to secure at the end of the forum. Here, they defend and discuss the direction of their country's Basahin muna natin itong mga katunay para mas maintindihan natin. economy, answer questions from billionaire investors who know what they're talking about and can't. Global media, relentless and blunt, will also ask them really tough questions. They will be discussing the state of the world's kaperahan and their country's own economic standing with World Bank people, IMF people, private capitalists who are the world's best. Basta di pwedeng daanin sa tawa. For you to be able to go there, you can't your way. Mas malala pa ito sa thesis defense. A leader needs to know economics, has to have confidence when answering questions about his country's failures and alleged corruption, and will be able... Kumbaga parang
Parang kaya hindi umaattend, umiiwas sa anumang mga katanungan, natatama. Parang ganun. Oh, parang ganun. No? Kasi baka mamaya may mga... Ito ba parang ganun? Di ba yung pagkakaintindi natin? Confidence when answering questions about his country failures. Able to assure the world's money movers that he knows how to run his country. He is facing the world's most eminent financial leaders, so he needs to be able to defend whatever money issues he has. If you don't know, Davos is very, very, very high risk for embarrassment. You will be able to laughing stock whispered about. It is Kumbaga parang mas ninais niya, parang dito lumalabas, mas ninais niya na lang na hindi pumunta kaysa pumunta siya ron tapos kung magkaroon ng mga ganun is mapapahiya ka lang. Kasi kumbaga hindi mo nagagampanan yung tama sa iyong bansa. 'Di ba? Lalong-lalo na is maraming issue ngayon na pumapaloob sa bansa natin about sa kaperahan. Yun ang problema doon kapag na-open mo. Ganun pag chichismisan ka. Ikaw pa naman pag pinag-chichismisan ka, nakakahiya yun. Diba? Parang nanliliit ka tapos titignan ka nila lang. Parang bubulungan ka. Diba? Parang nakakahiya yung ganun. Diba? Kailangan kung meron ka mga issues about doon, mas maganda yung kaya mong sagutin. Kaya mong sagutin ng harapan. Kaya mong i-depensa ang iyong sarili kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun sa iyong bansa. Diba? Dapat ganun. Kaso nga lang kung ang mangyayari is magsasalita ka, ang pagsasalita mo, diba? Mauutal-utal ka, nako, mahirap yun. Talaga mapapag-usapan. Diba? Mahirap yung ganun. Naku, kasi ibang bansa pa, sinaw. Pilipinas, kawawa naman. enemy territory for those who can't answer. Bakit grabe ang korupsyon sa lugar nyo? Why is your country's tourism numbers among the world's worst? Ayan na. Why- Sinasabi, bakit grabe ang korupsyon sa lugar nyo? Diba? Tapos magsalita ka. Kasi hindi ko alam diba? Siyempre, pag gano'n na sinagot mo, yung mga kasama mo, yung mga nasa harapan mo, diba, pag-uusapan ka nun. Diba? Kasi yan pa lang, yung unang tanong na yan, bakit grabe ang korupsyon sa lugar nyo kapag gano'n? Kailangan masagot mo ng maayos yan. Kumbaga, yes, grabe ang korupsyon sa lugar ko, pero patuloy ko tong gustong puksain. Diba? Kaya nagtataga ko ng ICI. Kaya gusto ko imbestigahan yan. At gusto kong mapakulong ang may sala. Actually, napakulong ko na ang mga may sala niyan. Dapat mga ganoon, di ba? Kaso nga lang ang nangyari, napakulong ko na ang mga mukhang nagtataya ng waiting. Nagpapataya ng waiting. Pag tinanong, where's the mastermind? I don't know. Kita mo. Of poverty, how did Duterte's kid impact your economy? And no matter how you smile, you can't do what you do to media here. You can't avoid live TV interviews, have Claire Castro answer with grouchiness and sarcasm, and you can't have your finance people, also sadly the subject of corruption allegations, answer the world's biggest investors for questions they want to direct to you. Davos also will look at your performance track record. Why are your numbers falling? Why are you one of the worst in Southeast Asia? Kumbaga yun. Kumbaga dito sinasabi na talagang kaya hindi talaga nagpunta. Dahil baka mamaya yung mga ganyang tanong, talagang nakakawindang talaga yung ganyang tanong. Dito pa nga lang sa Pilipinas, tinatanong na yun. Siyempre, sa ibang bansa, malamang nakakarating na yung ganyan. Yung pagbagsak ng rating niya, yung mga nangyayari dito sa bansa natin na korupsyon, di ba? Matindi. Diba? Lalong-lalo na yung pagkakadala kay Tatay Digong sa ICC. Di ba? Ang dami kasing magiging issue, marami siyang sasagutin. Kumbaga, masakit sa ulo talaga yun. Di ba? Kapag inisa-isa sa'yo yun. Your people very unhappy. Why did the OFWs freeze remittances?
you will be compared to your regional neighbors in front of everyone. Davos is not a popularity contest where troll farms can praise you in the comment section. It is the world's most exclusive and toughest board session. Skipping 1 year for one leader who badly needs investors may mean scheduling conflict. 2 years may vary like me in the first year he did attend. He realized he couldn't do it. So yes, I agree. Let us have diarrhea on that day with a little bit of low-grade fever. And our dog ate our homework. At Hindi, minsan kasi kung may mga issue kang dapat iwasan, gaya sa mga iba, di ba? Minsan gumagawa ng alibay, di ba? Pero kung ikaw naman talaga, handa mong harapin lahat yan. Ano? Kung talagang may paninindigan ka, haharapin mo yan. Wala kang takot. 'Di ba? Ang problema kasi dito sa atin, mahilig umiwas. Lalong-lalo na sa tanong. 'Di ba? About sa bansa natin. Kaya hindi natin malaman ang kasagutan sa mga nangyayari ngayon eh. 'Di ba? Lagi nilang iniiwasan, hindi nila pinapansin. Kaya kumbaga nami-misinterpret ng mga tao. Hindi namin malaman kung ano talaga ang nangyayari. Dahil ayaw nilang sagutin. 'Di ba? Yun ang kulang sa kanila. Wala silang attachment sa mga tao. Kaya hindi sila maunawaan sa kung ano yung ginagawa nila. Mas ipinapakita pa nila na kung ano yung gagawin nila, yun lang yung ginagawa nila. 'Di ba? Kung ano yung mga isyung mabibigat, hindi nila pinapansin gaano. 'Di ba? Gaya nitong mga issue ng mga flood control project na yan, yung mga korupsyon. Napakalaking issue yan, pero parang baliwala lang sa kanila. Oh, bakit ko sinasabing baliwala sa kanila? Malamang sabihin ng iba. Hindi, bakit? Iniimbestigahan naman nila. Nasaan ang investigasyon na yan? Eh ngayon nga, parang nakakalimutan eh. Oh. Ang nangyayari ngayon, alam nyo kung ano nagiging mainit? Yung impeachment naman ni BP Sara na naman. Yun na naman. O yung mga flood control na yan, kumbaga parang nakakalimutan na. Oh. Sabi na talaga ang pagka-obsess si Trillanes sa mga Duterte. Pati ba naman si Kitty Duterte, abay isinali na sa kanyang galit sa mga Duterte. Grabe pala to, no, si Trillanes, no? Napakagrabe nitong taong to. Mantakin mo, ang nagawa lang ni PRRD dito is tinanggihan siya na maging vice president ni PRRD. Pero tignan nyo ang ginawa ni Trillanes kay PRRD sa mga Duterte. Halos galit na galit siya nung tinanggihan siya. Hanggang ngayon. Diba grabe pala matanggihan tong taong to? Kaya kayo kayong mga politiko dyan, baka mamaya magpresenta sa inyo to. Sabihin, kunin mo akong vice mayor mo. Kunin mo akong vice president mo. Naku, baka mamaya pag tinanggihan nyo yung taong yan, ganyan ang gawin na naman. Kasi tignan nyo naman, di ba? Yun lang naman ang tanging kasalanang nagawa sa kanya ni PRRD. Hindi mo pa nga masasabing kasalanan yun, tinanggihan siya. Kita mo naman ang ginawa nitong si Trillanes. Hindi niya na kinalimutan. Parang hindi niya matanggap na parang tinabla siya ni PRRD. Parang tablado mo ako, Panoorin natin ang buong video. Grabe to si Trililing na iihina sa kanyang panty. Grabe talaga. Advance talaga mag-isip tong si Trililing no? Sabi niya, kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House ay si Polong, malamang ay si Baste ay DILG Secretary. Ano naman yun? Magro-rotate lang sila hanggang kay Kitty yon. Ano naman gusto ni Trillanes siya? Grabe yung takot ni Trililing no? Hindi ko tutuusin talaga. Kaya talaga si Trillanes, ganyan ka-aktibo yan sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Sa gusto niya talagang mawala ang mga Duterte rito sa Pilipinas. Hindi na makakandidato, hindi na makatakbo. Dahil talaga natatakot yan. Once si BP Sara lang maging presidente, bakit di mo na makita mukha niyan? Ibig ko sabihin, hindi mo na makita mukha niyan, baka magtago na yan. Diba? Mawala na yan dito. Kumbaga parang, magpunta na ng ibang bansa yan, kumuha na ng passport yan. Diba? Pero matapang siya talaga kung sakasakaling nandito pa rin siya. Diba? Talagang pinapakita niya yung pagiging ano niya. Diba? Dati sundalo to, diba? Sa Okut. Diba? Tapa nga nila dun eh.
Talagang tapang niya doon. Lalaban kami, ganito, yan. Nung binomba, suko na kami. Naglabasa na siya. Grabe! Talagang yung takot niya. Napunta Hindi katulad ni hindi katulad ni Rizal Ali kung napanood nyo, no? Talagang kahit na binomba-bomba na yung gusali nila, talagang nagpuwis na ng buhay yung mga kasama niya. Pero si Rizal Ali, hindi pa rin talaga. Tinakas lang siya doon, di ba? Sapilitan lang siya tinakas ng ibang mga kasama niya para hindi siya madali. Itong mga doon nakatingin ng bomba eh. Wala pa, kumbaga wala ang nadidisgrasya sa kanila, suko na eh. na kay Kitty. Pati si Kitty. Sos Mariosep. Pati si nga si Kitty, Kitty, dinadamay pa eh. pinagdidiskitahan niya. Kung tutuusin, kung mandidato si Kitty sa politika, makalaban to. Halimbawa, Vice President Trillanes, Vice President Kitty Duterte, Vice President. Malamang ko, landslide pa si Kitty. Kita mo naman to, pagka mayor na lang, natatalo pa eh. Kumbaga, kung ikaw matatalo ka sa pagka-mayor, huwag ka nang babalik sa pagka-senador kasi hindi ka na effective. Kaya pag sa susunod, tumakbo ka na lang konsehal. O, vice mayor muna, hindi mo pa nasusubukan eh. O, di ba? O, pag hindi ka pa rin nagtagumpay sa vice mayor, di mag-ano ka na lang, mag-konsehal. Pag hindi pa nag-konsehal, barangay captain. Pag hindi sa barangay captain, di mag-barangay tanod ka na lang. Yun, magpresenta ka na lang. Yun, wala nang botohan. O, di ba? Grabe talaga tong si Trililing. Grabe, wala ka na bang ibang bukang bibig? Wala ka na ba ibang topic? Kundi puro Duterte, Duterte, Duterte. Diba? Hindi mo nga dyan nadinig yung flood control project eh. Yung mga korap na nasasangkot ngayon, wala ka narinig dyan. Ay, di ba? Alam niyo mga Lods, halos araw-araw siguro na ini-interview siya ng media. Wala talaga siyang ibang bukang bibig, puro Duterte. Grabe. Ano pa ba ang gusto mo? Ha? Kaya ito, mga katunay, kung magsasalita to, yung pinaglalaban niya para sa bayan, hindi ako naniniwala. Diba? Hindi ako naniniwala para sa bayan pinaglalaban yan. Kung tungkol sa mga Duterte, kaya ako po pinaglalaban, kaya ako po gustong makulong ang mga Duterte para sa bayan natin. Huwag kayo maniwala kung hindi ako naniniwala dyan eh. Kasi kung mahalaga sa kanya ang bayan, sa dami ng problema ngayon ng bansa, sa dami nasasangkot ngayon sa korupsyon eh. 'Di ba? Pati 'yon, 'di ba? Pati 'yon talagang papakailaman niya. Pero wala eh. Never say siya eh. Wasay siya. Hindi siya nagsasalita. Kumbaga, Duterte lang talaga. Naka-target lock lang ako sa inyo. 'Di ba? Wala akong pakialam. Oh. Yung mga nasasangkot diyan. Bahala kayo sa buhay niyo. Tropa naman tayo eh. Nakulong nyo na, dinakip nyo na, sinurrender nyo na si Tatay Digong, ayaw mo pa rin tumigil. Grabe, no? Hindi titigil niya hanggat di nawawala lahat ng Duterte. Nasaktan ka talaga ng mga Duterte? Sa bagay, kasi talagang sirang-sira na yung political career mo eh. Imaginein mo, tumakbo ka as mayor na nga lang, hindi mo pa mapanalo. Wala ka na kasi talaga. Kaya wala na talaga naniniwala sa ulit-ulit ka sa mga Duterte. Gusto mo lang talagang gumante. Ha? Kasi hindi mo matanggap sa sarili mo na hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin ng mga Pilipino ang Yes. mga Duterte. Ha? Kita mo yan? Kung sa bagay, bakit ka nga naman a-attend sa World Economic Forum kung alam mong hindi mo naman talaga maidedepensa kung bakit bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas? At ano nga naman ba ang iyong maipagmamayabang patungkol sa Pilipinas? Kaya't huwag na lang umattend. Huwag na lang. Ano ang inyong opinion? Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre nato ngayon din natin ang video kanina na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Chinito Tisoy. Ayan, si Mr. Talker yun. Kayo mga katunay, ang masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.